Bumagsak na nga ang presyo ng kopra dito sa amin, kaya naman ibebenta na lang namin ito ng buo o tinatawag na binuok dito sa amin. Umakyat rin kami sa puno ng pili at naghanap ng hinog na langka kaso yung nahanap namin ay ahas. Nagluto rin ako ng kusidong isda at ang ginawa kong pampaasim ay ang prutas na katmon. Habang paakyat nga kami sa bundok, nadaanan kaming puno ng katmon at napansin namin na mayroon itong bunga kaya naman pinuntahan namin. Sakto naman nga kasi may dala kaming isda na pwedeng sabawan para sa aming pananghalian mamaya. Halata naman nga na walang pumapansin nito kasi nagsiraglagan lang ang mga bunga. Pinulot ko nga yung iba na pwede pang mapakinabangan. Mabuti nga mababa lang ang puno nito at naaabot pa ng kamay namin ang mga bunga. Wala nga kaming dalang lagayan kaya sa damit ko na lang inilagay. Nakarating na nga kami dito sa bukid at nakapag-harvest na sila ng nyog pero hindi pa naman tapos kasi nakakalahati pa lang naman. Nauna nga talaga pumunta dito sila mama at papa kasi pumunta pa kami kanina sa bayan para bumili ng pang-ulam namin ngayon. Pagkatapos namin magpahinga ng konti ay namulot na ako ng unlong para panggatong sa pagluluto. Ang kapatid ko naman ay inisikaso na itong mga katmo na gagawin naming pampaasim doon sa nabili naming isda kanina sa bayan. Napakasarap nga nitong katmong pampaasim sa mga niluto o di kaya naman kainin lang ng hilaw at isawsaw sa asin. Sa inyong lugar po ba, ano po ang tawag nitong prutas? May isa bang ganito na tinatawag dito sa amin na palali. Ang pagkakaiba nila ay mas malaki yung palali sa katmon. Nagpakulo na nga pala ako ng tubig kasamang mga sangkap at nang kumulo na nga inilagay ko na itong mga isda at ang kilala ko lang dito ay ang lapu-lapu. Iba-ibang klase kasi ng isda ang binili ko kasi sabi ng tendera ay lahat yun masarap gawing kusido kaya naman para hindi maguluhan ay kumuha ko ng tigi isang piraso. Kumulo na nga ulit kaya naman inilagay ko ng mga hiniwang katmon at ang mga gulay na pechay kasi malapit ko na itong hanguin. Bago nga pala kami dumating kanina ay nakapagsaing na sila mama ng kanin kaya naman maya-maya ay pwede na kaming kumain. Maaga pa naman nga para sa pananghalian kaya naman naglibot-libot muna kami dito sa mga pinya para maghanap ng hinog para mayroon kaming panghimagas mamaya. Tuwang-tuwa nga dito ang kapatid ko, may pasayaw-sayaw pa nang makakita ng hinog. Ang tawag nga pala dito sa pinya ay pormosa. Ang palatandaan kapag hinog na ay kapag kulubot na yung puno o tangkay nitong bunga ng pinya. Nahirapan nga ako dyan sa pagpitas kasi simula sa puno ng mga dahon nito ay puro tinik. Hindi katulad ng native na pinya na halos nasa dulo lang ng dahon ang mga tinik. Matinik nga ang pinyang ito pero pagdating naman sa lasa kahit ilaw pa ay matamis. Dalawa nga pala yung nakuha naming pormosa na pinya pero isa lang yung babalatan namin kasi mayroon kaming dalang isang native na pinya mula sa bahay. Mag-aalas 11 na nga ito kaya naman naghanda na kami para kumain ng pananghalian. Inislice ko lang itong mga pinya sa dahon ng anahaw. Hindi naman nga kami magkakasya doon sa kubo kaya naman dito na lang kami kakain sa ilalim ng puno ng pili kasi napaka-presko dito ng hangin. Nagsandok na nga rin ako dyan kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Sobrang sarap nga ng kain namin dyan at higop ng sabaw na maasim tapos may matamis pa na pinya na panghimagas. Pagkatapos namin mananghalian ay nagpatuloy na rin sa pag-harvest ng nyog habang ang kapatid ko naman na lalaki ang tagabalat. Ang bayaw ko naman ang tagatipon, si mama ang tagadala ng sipong at si papa naman ang tagahakot. At kami naman ang kapatid ko ay aakit sa puno ng pili para manguha ng hinog nito na dadalhin namin sa bahay. Kaya naman abangan nyo po ang part 2. Salamat po sa panonood. Eto na nga po pala ang part 2 ng maganap namin dito sa bukid. Umakyat kami ng kapatid ko sa puno ng pili para manguha ng bunga. Nilaga namin ito at sinausaw namin sa asukal. Nakakita rin kami ng ahas sa taas ng puno ng kamandiis at tumulong na rin kami sa paghahakot ng mga nyog. Pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian ay naisipan namin ang kapatid ko na manguha ng bunga ng pili. Nasanay na kami sa pag-aakyat dito sa puno ng pili kasi kapag pumupunta kami dito sa bukid ay halos palagi kaming umaakyat para kumuha ng bunga. Masarap kasi ang mga bunga nito umahandab dito sa amin. Gumawa nga pala kami ng pangkawit na gawa sa kawayan para kapag hindi naaabot ng kamay namin ay nakukuha pa rin namin. Sa susunod nga na mga araw ay babalik kami dito sa bukid para anihin na ito lahat at para maibenta. Hindi nga kami sigurado kung magkano na ang kilo nito. Sa inyong lugar po ba, magkano na po ang kilo ng pili? Binebenta nga po pala namin ito nang wala ng balat o yung buong shell lang nito. Pumunta pa nga ako sa medyo mataas na parte kasi nandoon yung maraming bunga na kayang abutin ng kamay ko. Nakakatuwa nga mamitas ng bunga ng pili. Ang hinog pala nito ay kulay itim katulad nitong kinukuha ko.
Kaunti lang yung kinuha namin, sakto lang pang merienda at ang iba ay dadalhin namin sa bahay para may panghimagas kami kinagabihan. Bumaba na kami at nauna nga dyan ang kapatid ko. Medyo nahirapan nga ako dyan kasi hindi naaabot ng pako ang upuan ng motor. Pagkababa namin ay namulot na kami. May ilang peraso nga pala kaming kinuha na hilaw kasi mas masarap ang laman nun o yung kernel kaysa sa hinog na. Pagkatapos namin ay tumulong naman kami kay Papa sa paghahakot ng mga nabalatan na nyog. Bebenta nga lang pala namin ito ng buo kasi napakamura na ng kilo ng kopra ngayon. Ang kilo naman ng buo dito sa amin ay nasa mahigit 7 pesos lang. Kung iisipin ay talagang lugi kasi hindi naman madali ang ganitong trabaho. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, hindi naman po sa amin ang lupang ito. Kami lang po yung tagabantay at tagapag-alaga ng lupa. At kapag nagkokopra o nagbebenta ng buo ay kalahati sa amin at kalahati din sa may-ari. Pagkatapos nga namin maghakot ng mga nyog ay naglakad-lakad kami ng kapatid ko para maghanap ng hinog na langka. At habang papunta kami sa baba ay nadaanan ko itong puno ng kamandiis. Sagtingin-tingin nga ako sa taas baka sakaling may bunga na pero ahas yung nakita ko. Wala naman nga kaming nakuhang hinog na langka kaya naman bumalik na kami sa kubo. Alas 12:30 na nga ito ng hapon kaya naman maglalaga na kami nitong pili na kinuha namin kanina. Ang mga hilaw pala nito ay tinulutog na ni Mama. Sa paglalaga nga ng pili ay dapat hindi kumukulong tubig ang ilalagay kasi kapag gaganon ay mas lalong matagal ang paglambot nito. Kaya kung mapapansin nyo ay may tubig na ang kaldero. Malamig na tubig yun bago ko inilagay ang mainit na tubig. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumambot na. Naglagay na rin ako ng asukal sa usawan ng pulp ng pili. Bukod sa asukal ay masarap din sa usawan ng paga ng kuyog na may kalamansi at sili. Kayo po, ano po ang paborito nyong sa usawan ng pili? Napakasarap nga nito, pwedeng pang ulam o di kaya naman pang himagas. Kahit araw-arawin na hindi ako magsasawa. Mag-aalas 13:30 na nga ito ng hapon. Sabi ni Mama ay mauna na kaming umuwi kasi wala namang ibang gagawin at para makapagsaing na daw kami sa bahay. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.